Masaya ako dahil naamin ko na rin ang totoo sa babaeng mahal ko. At mas naging masaya ako nang sabihin niyang mahal niya rin ako. Noong makita ko ang kalagayan ni Alice sa ospital na nakahiga sa hospital bed at walang malay, halos mamatay ako sa pag-aalala. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit siya na-aksidente. Marahil ay nakita niya si Bernadette na nakatira sa bahay, na dapat ay siya ang nakatira, kami ang titira rather. Maybe she's thinking that I'm having an affair. Bagay na naging pagkakamali ko. Dahil hindi ko sinabi sa kanya ang kaugnayan namin ni Bernadette. I was lost thinking that she might leave me when she woke up from sleep. But I'm glad that she didn't. Sumama pa rin sa akin na umuwi ang asawa ko. Pinagtiyagaan ko ang mga araw na nananatili siyang tahimik at parang robot, at kahit na hindi man lang niya ako magawang nginitian, ay masaya ako. Dahil nanatili siya sa akin. I never lost hope that she will forgive me one day. And for me to have a chance to tell her what I really feel. At ngayon ay walang katumbas na kasiyahan ang nararamdaman ko, nang sa wakas ay naipagtapat ko na rin sa kanya ang totoo. Ilang araw na rin mula nang magtapat ako sa asawa ko, at magkaintindihan kaming dalawa. Kasalukuyang pinapatulog ko ang anak namin. At nang makatulog si Angel, ay pinatay ko ang ilaw sa kwarto nito, at pinailaw ang lampshade sa tabi ng bed, bago tumayo para lumabas ng kwarto, at pumunta ng kwarto ko, nang maisipan kong silipin si Alice. Honey, tawag ko sa kanya habang kumakatok sa pinto ng kanyang kwarto. Ngunit nakailang katok na ako, ay wala akong naririnig na tugon. Bigla akong kinabahan, baka masama ang pakiramdam niya, lalo na at hindi pa siya nakaka-recover ng husto mula sa aksidente. Dali-daling tinungo ko ang lagayan ng susi, at kaagad na binuksan ang kwarto niya. Pagpasok ko ay wala akong nakitang tao. Lumapit ako sa bed niya, at narinig ang lagaslas ng tubig nang mapadaan ako sa pinto ng banyo. Napangiti ako at nakahinga ng maluwag nang malaman na naliligo lang pala. Nang may maisipan akong kalukuhan, humiga ako sa kama at niyakap ang unan ng asawa ko. Ang bango ng unan niya. Napangiti ako at nagkunwaring hindi alam na lumabas na siya ng banyo. Ba't nandito ka? Bungad na tanong sa akin ni Alice. Na sinagot ko na may kasamang pagpapakyut. Sa bawat pag-iwas niya, ay mas lalo kong inilalapit ang sarili ko sa kanya. Mahal ko siya at mahal niya ako. Kaya gusto ko nang tapusin ang pagtitiis sa gabi. Lahat ng pangungulit ay ginawa ko, sa huli napapayag ko rin siya. Napakasaya ko. Lalo na nung ibigay niya muli sa akin ang sarili niya. Walang pagsidlan sa tuwa ang puso ko. Sa wakas, isa na talaga kaming mag-asawa. Kaagad na nakatulog ang asawa ko matapos naming maglambingan. Nakangiti akong tinitigan ang maganda niyang mukha. Dahan-dahan kong hinawi ang ilang hibla ng buhok niyang tumatabing sa kanyang pisngi, at hinalikan ang kanyang noo, bago nagdesisyon na tumayo at pumunta ng banyo. Kumuha ako ng malinis na bimpo, at binasa ng kaunti ng maligamgam na tubig, at bumalik sa kwarto. Dahan-dahan kong tinanggal ang kumot, at pinunasan ang isang parte ng katawan ng asawa ko. Ayokong matutulog siya na malagkit. Ayokong magka-rashes siya. Nakakatawa pero ayoko kasing nakikitang nasasaktan ang asawa ko. Physically or emotionally. Pagkatapos ko siyang panasan, ay tinungo ko ang closet niya, at kumuha ng bagong underwear, at isang malaking t-shirt. Dahan-dahan kong ipinasuot lahat ng kinuha ko kay Alice, at inayos siya ng higa. Matapos kong ligpitan ang mga kalat at ang ginamit, ay nagbihis muna ako bago mahiga sa tabi niya, at yamakap sa kanya upang matulog. Kinabukasan ay napangiti ako nang makita ang maamong mukha ni Alice pagmulat ko. Halos hindi ako makapaniwala, pero habang nakahiga ako sa kama at yakap-yakap siya at naniniwala na ako. Dahan-dahan kong inilayo ang sarili ko. Bagay na ayoko pa sanang gawin. But I want to cook her breakfast. Labag man sa loob ko ang tumayo ay kailangan ko nang gawin. I know she will be sore when she woke up. Matagal na rin mula nang may mangyari sa amin. At kagabi nang pasukin ko ang underground ang naramdaman ko ang sikip, at nasaktan din ang asawa ko. Nakangiting humulik muna ako sa noo ng asawa ko, bago tumayo at lumabas ng kwarto. Good morning, Daddy. Nagulat pa ako nang marinig ang boses ng anak ko. Nasa likod ko na pala ito, nakatayo at curious akong tiningnan. Good morning, baby. Nakangiting bati ko, at nilapitan ang baby ko para halikan.
Daddy, what are you doing in mommy's room? Parang detective na tanong ng anak ko. Napangiti na lang ako at hindi kaagad sumagot, dahil naalala ko kung ano ang ginawa ko kagabi. Daddy, why are you smiling? Pangungulit ni Angel. Baby, di ba gusto mo ng baby brother? Tanong ko sa anak ko na kaagad naman itong tinanguan. Yes po, Daddy. I want a girl and boy, Daddy. Excited na saad ng anak ko na ikinatawa ko. Ang cute talaga ng baby ko. Kaya nandito ako sa room ni mommy para gumawa ng baby. Kasi nga gusto mo yun. Malambing kong pag-espel ka kay Angel na ikinao naman ng bibig niya. Really, Daddy? I want to see if mommy is having a baby soon. Anang anak namin at tatakbo sana papasok sa kwarto na nilabasan ko nang pigilan ko ito. A baby? Yes, Daddy. Aniya at napatigil sa takdang pagpasok ng kwarto. Your mommy is still sleeping. Can you help me first? I want to cook breakfast for mommy, can you help me, baby? Malambing kong tanong sa anak ko, na mabilis naman itong tinanguan. Binuhat ko si Angel papuntang kusina, at ipinaupo sa upuan, bago nagsimulang magluto. Hindi mawala-wala ang ngiti sa aking mga labi, habang nagluluto ako. Lagi kasing bumabalik sa balintataw ko ang mga maiinit na nangyari kagabi. Ang isipin pa lang ay lihim na akong natitempt. Good morning, mommy. Sigaw na bati ni Angel na nagulat ko, kasalukuyan akong tumitikim sa sabaw ng niluto kong tinulang manok. Mabilis na lumipad ang tingin ko sa lugar, kung saan nakatingin ang anak namin. At doon ay nakita ko ang magandang babaeng hindi ko pagsasawa ang titigan araw-araw. Ang aking asawa. Nakangiti itong lumapit sa anak namin. Good morning, baby. Balik na bati niya kay Angel, at humalik sa pisngi ng bata nang nakangiti. Pero napansin kong hindi man lang ako tinapunan ng tingin ng asawa ko. Ano kaya nangyari? Sa isip-isip ko. At napangiti ng maisip ang sagot. Mommy, why you don't kiss daddy? Cute na tanong ng anak namin na ikinatuwa ko. Napatingin ako sa asawa ko, na ngayon ay nakatingin na rin sa akin na nanlalaki ang mata. Kasi baby, malaki na si daddy, hindi na niya kailangan a kiss. Tugon ni Alice sa anak namin na ikinaubo ko, kahit wala naman akong kinakain. Mommy, that's not right. My schoolmates told me that their parents kiss every morning, parang matandang sabi ng anak ko na ikinatuwa ko ng lihim. Ang galing-galing talaga ng anak ko. Proud na talaga ako. A baby kasi nauutol na palusot pa sana ni Alice na pinutol ko. Oo nga naman honey, dapat kiss mo rin ako, nakangising sakay ko sa anak namin, lalo namang namula ang pisngi ni Alice sa sinabi ko. Ang ganda talaga niya kapag ganyan siya. Sige, ngiting asong tugon ng asawa ko. Gusto ko na sanang matawa sa itsura niya, pero pinipigilan ko ang sarili na matawa, lalo na at nakaharap ang anak namin. Alam kong nahihiya si Alice. Mabagal itong naglakad palapit sa akin at nakayukong humarap. Sa pisngi lang mahinang aniya, at umakmang hahalikan ako. Kasabay ng pag-angat niya ng ulo, upang halikan ako sa pisngi, ay kaagad na hinuli ko ang mga labi niya. Napasinghap sa gulat ang aking asawa dahil sa aking ginawa. I kissed her in her lips. Hinapit ko ang baywang niya at nilaliman ang halik. Nakaagad naman niyang itinugon. Napangiti ako nang hindi ko maramdaman ang pag-aalinlangan sa kanyang mga halik. Ang sweet, pumapalakpak na sigaw ni Angel, at ngiting-ngiti na tumitingin sa amin. Parang doon lang nagising si Alice, at mabilis ako itinulak nang marinig ang anak namin. Pulang-pula ang kanyang pisngi na umiwas ng tingin sa akin. Breakfast is ready, come honey, let's eat. Malambing kong aya sa asawa ko, na tahimik lang na nakatayo sa tabi ko. Baka hindi pa siya nakaka-recover sa ginawa ko. Sige. Aniya at nagpatyanod sa akin. Relax hon, you don't have to be shy. I love you. Bulong ko at nakangiting iniharap siya sa akin, at inangat ang ulo niyang nakayuko. Masaya ako nang makitang ngumiti na rin siya pabalik sa akin, at tumungo. Hinela ko ang upuan katapat ng anak namin, upang paupuin si Alice bago umupo. Alam mo han, naisip ko lang, bakit hindi tayo magbakasyon? Suhesyon ko nang maalalang hindi pa kami nakapag-bonding na pamilya, mukhang ito na ang chance namin na mag-bonding. Talaga daddy? Tuwang tanong ni Angel sa akin, at tumingin sa mommy niya at nagtanong, Mommy, di ba sabi mo you missed the province?
And you missed the swim. Na-miss ko na ang probinsya, kaya sige magbakasyon tayo, nakangiting sang-ayon ni Alice sa suhisyon ko, na lalong ikinatuwa ng anak namin. Yehey! Magsuswimming kami nila Daddy at Mommy. Ani ni Angel at nagpapalakpak ng maliit na kamay sa tuwa. Opo mag-swimming tayo, kaya dapat kumain ka ng marami baby okay. Malambing na saad ng asawa ko sa aming anak, habang pinagmamasdan ko ang mag-iino ko, ay masasabi kong isa ako sa napakaswerteng lalaki sa asawa. Han, ready na kami ni Angel. Nakangiting pag-inform ni Alice sa asawa. Ngunit agad ding nawala ang mga ngiti sa kanyang mga labi, at napalitan ng pagtataka. Bakit? Naitanong niya, dahil ang kanyang asawa ay nananatiling nakatayo sa harapan niya, at titig na titig sa kanya. I never know that you would look so hot with my shirt on. Tugon nito, wala sa sariling napatingin si Charmaine sa suot niya, at doon lamang niya nakuha kung ano ang tinutukoy ng asawa. Okay lang naman na isinuot ko ang shirt mo di ba honey? Nauutol na aniya at nakangiting hilaw, at pasimpleng isinuklay ang sariling daliri sa buhok. Paano ba kasi naisipan lang naman niyang pagdiskitahan ang damit ng asawa? Bakit naman hindi Han, haven't you heard what I just said? Anito sa nang-aakit ng ngiti. Biglang nakaramdam ng kaba si Alice nang humakbang ito palapit sa kanya, na lalong ikinalunok niya. Bakit ba nakakatense siyang kaharap? Kumalma ka Alice. Huwag kang tense sa asawa mo. Remember asawa mo na siya, kaya chill ka lang, relax okay. Aniya sa isip upang kalmihin ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Agad na hinapit ni Daniel ang baywang niya nang makalapit na ito sa kanya, at nakangiting inilapit nito ang labi sa kanyang pisngi. It makes me feel warm seeing you wearing my shirt honey. Mahinang bulong ni Daniel sa kanyang tainga, na ikinatayo ng mga pinong balahibo niya sa batok. Oh please mag-control ka. Huwag kang padadala sa pang-aakit ng asawa mo. Aniya sa isip. Calm down Alice. Bakit ba ngayon pa ako inaakit ng lalaking ito? Ngunit hindi na niya mapigilan ang mapabulong ng hapitin siya lalo ng asawa, at idikit sa katawan nito. Mommy, Daddy, are we not going yet? Sigaw ng anak nila na nagtatanong ang biglang nagpakala sa kanilang dalawa. Nasa tunaw ng boses ng bata ang pagkabagot. Nakahinga naman ng maluwag si Alice, dahil sa tawag ng anak. Ngunit agad ding napalitan ng pamumula dahil sa sinabi ni Daniel. Yes baby, we're going now baby, may ginagawa lang si mommy, and I'm helping her. Please make it fast daddy. I want to swim na kasi. Anang bata na nagpangiti kay Alice, dahil sa napansin niya ang paghinga ng malalim ng asawa. Bakit ngiting-ngiti ka? Humanda ka mamaya dahil hindi ka na makakaligtas. Anito at nakangising lumabas ng kwarto, dala ang maliit na malita na pinaglagyan niya ng damit. Oo tama ang nababasa nyo, malita. Dahil ang balak nilang swimming ay nauwi sa pagbabakasyon sa Visayas, kaya naman nag-ayos ng ilang mga damit na kakailanganin si Alice, kahit pa na ilang beses na siyang sinabihan ng asawa na huwag nang magdala. Ngunit sadyang mapilit lang ang babae. Pagdating nila ng airport, ay agad na sumakay sila sa kanina pa naghihintay na chopper. Napangiti si Alice ng lihim nang maalala ang unang beses na nagkasama sila. Miss, baka naman meron pang ibang flight schedules for today. I hardly needed to be there in Visayas this afternoon, I have a wedding to attend to. Pakiusap ng dalaga sa babaeng nasa front desk. Your wedding day is today. Bakit hindi ka nag-book ng ticket ng mas maaga? Singit ng lalaking nakatayo sa likuran niya. Ngunit hindi niya ito pinansin ang malinggunan niya, dahil hindi siya nagkakamali. Ito ang lalaking napasukan niya nang nagdaang gabi. Excuse me, I'm asking you miss. Tanong ulit nito sa kanya. Ano yun? Aniya kunyari ay hindi ito narinig. Sabi ko bakit hindi ka nagpabook ng maaga, kasal mo pala ngayon. Ulit nito sa itinanong. Hua, nagtatakang tingin ang pinukul niya sa lalaki, anong kasal ko? Aniya sa binatang kaharap. Hindi ba kaya ka, nagpapa-chance passenger dahil kailangan mong maka-attend ng kasal mo? Anito at doon lamang niya naunawaan, na iniisip pala nito na ikakasal siya at naiwan ng eroplano. Oo kasal ko ngayon, kaso naiwan ako ng eroplano ko Nakangiwing aniya, dahil hindi naman niya kasal talaga.
Ngunit iwan kung anong kalokohan ang pumasok sa isip niya, at naisip niya na sakyan ang trip ng lalaki. Sumabay ka na sa akin mag-flight, Visayas din ang punta ko, naiiling na offer ng binata. Talaga, looks like someone reminiscing from the past. Narinig niyang saad ng asawa na kaupo sa tabi ng anak nila. Nakangiti ito sa kanya na ginantihan naman niya ng ngiti. Nalibang silang mag-aasawa na magkwentuhan, hanggang sa namalayan na lamang nila napapalapag na ang kanilang sinasakyan. Masayang saad ni Daniel at nalalayan ang asawa sa pagbaba, at binuhat naman nito ang anak nila. Welcome ma'am, sir. Welcome. Sabay-sabay na bati ng pagsalubong ng mga tauhan ng Villafuerte Resort. Welcome back sir. Let's go this way. Mabuti po at naisipan niyong magbakasyon. Tuwang bati ng manager ng resort, at magiliw na hinatid sila sa kanilang kwarto. How have you been Mrs. Morpeth? Getting older. Tugon ng ginang ng ngiting-ngiti na muling makita ang anak ng may-ari. So paano if you need anything else? You know what to do. Anito na tinanguan naman ni Daniel. Wait Mrs. Morpeth. Tawag ni Daniel sa ginang, bago pa man ito tuluyang makalabas ng pinto. I forgot to introduce to you my family. By the way, I would like you to meet my wife. Pagpapakilala ni Daniel sa kanyang asawa, at hinawakan ito sa kamay. Nice meeting you po. Ani ni Alice na iniumang ang kanang kamay sa ginang, upang ito ay kamayan. Ngunit sa kanyang pagkagulat, at hindi nito tinanggap ang kanyang pakikipagkamay. Bagkus ay niyakap siya ng matanda. Nagulat man ay malugod na ibinalik ng dalaga ang golek sa naturang ginang. And of course this is my beautiful daughter Angel. Pagpapakilala naman nito sa anak. Baby great-grandma Morpeth, udyok nito sa bata. Nice to meet you po grandma. Bibong bati ni Angel na magiliw namang tinanggap ng ginang, at tuwang nakipag-usap sa bata. Natutuwa ako at mayroon ka ng pamilya iho. Natuwa ako nang tumawag ang mommy mo, at sabihing nag-asawa ka na. So paano? Kailangan ko na kayong iwan upang magpahinga. Anang ginang na tinanguan naman ni Daniel. Bago ito lumabas ay muling nilapitan nito ang bata at halikan sa pisngi. Hindi na iba sa pamilya ni Daniel ang ginang, dahil ito ay ang best friend ng kanyang mommy. Ito ang tumayong pangalawang ina niya noong mga panahong ipinadala siya ng ama sa isla. Nang makalabas ang ginang, ay agad namang inayos ni Alice ang kanilang mga gamit, si Angel naman ay excited na inaya ang ama na mag-swimming. Na agad naman nitong pinaunlakan ang pag-aaya ng anak.